Magandang umaga, ako po si Connie Sison. Sa mahabang karanasan ng mga magpapalay, tanggap nilang ang pagbabad sa tubig ng kanilang pananim ay pinakamainam para magkaroon ng magandang ani. Magastos sa tubig, hindi ho ba? Sinasabing ang irigasyon ay nangangailangan na may pinakamalaking investment sa agrikultura. Subalit, nagiging mahirap nang makakalap ng sapat na tubig para sa pagsasaka at nagiging bahagi ito ng pagtaas ng gastusin ng mga magsasaka. Ngayon, batay po sa pag-aaral, natuklasang walang direktang kinalaman ang dami ng ani sa pagbabad sa tubig ng punlang palay. Kaya naman, ang PhilRice ay nakatuon ngayon sa teknolohiyang tinawag na controlled irrigation na atin naman pong hihimayin sa episode na ito sa Maunlad na Agrikultura. Ngayong Sabado, alamin ang konsepto ng controlled irrigation mula sa eksperto ng PhilRice. Samahan kami sa Tarlac kung saan ang isang pangkat na mga magsasaka ay gumagamit ng controlled irrigation. At magbalitaang pang-agrikultura tayo. Tubig, lupa at binhi. Yan po ang tatlong elemento ng pagsasaka. Dahil sa kahalagahan ng tubig sa pagtanim at sa sinasabing pagkaunti naman ang supply ng tubig para dito, kinakailangan makahanap ng paraan, sistema o teknolohiya para maipatupad ang epesyenteng pagsasaka. Yan ang i-explika sa atin ngayon ni Dr. Jovino De Dios, ang pinuno ng Agronomy, Soils and Plant Pathology ng PhilRice. Yung tamang pagpapatubig sa ating mga pananim ay malaki ang kaugnayan nito sa ating ekonomiya. Kasi ang tubig ho ay napakahalaga. Mahal ho na mag-develop ng isang irrigation system o kaya kapag gumagamit tayo halimbawa ng bomba, napakamahal ng fuel at saka yung maintenance ng makina. Ngayon ho, kapag gumagamit tayo ng sobra, wala namang sobrang maidadagdag na ani yung ang inilagay nating sobrang tubig. Kaya ang pinakamaganda po nito ay gumamit lang tayo ng tamang pagpapatubig. Ang mga pangunahing source natin ng irrigation ngayon ay yung gravity irrigation o yung mga dam, mga small rivers, at saka yung groundwater na ginagamitan natin ng bomba. May kaugnayan po yung paggamit ng tubig doon sa proseso ng pagtanim. Halimbawa po, kapag gumagamit tayo ng sabog tanim ay medyo sinasabi nating nakakatipid tayo ng kaunting tubig dahil pagkasabog, mga 2 linggo yan na hindi pinapatubigan para naman magkaroon ng magandang tubo yung palay at makontrol pa yung damo. Ang pananim hong palay kapag nakulangan ng tubig, lalong-lalo na sa panahon ng kanyang pamumulaklak ay maraming ipa o mga bunga na walang laman. Kapag nasobrahan po naman ay maaring yung bukid ay makakitaan natin ng mga zinc deficiency symptoms na siya yung naging epekto ng sobra o tuloy-tuloy na pagpapatubig sa lupa. Yun hong PhilRice, NIA at saka IRRI ay pinopromoto itong bagong irrigation technique natin na tinatawag na controlled irrigation. Ito ho'y nakapagdudulot ng katipiran sa tubig ng umaabot sa 40%. Bukod po doon ay ito nga na nakakatulong doon sa pagbabalanse ng nutrition sa lupa at malaki yung maitutulong nito sa magsasaka, lalong-lalo na yung gumagamit ng mga bombang patubig. At kapag ho naman dito sa gravity irrigation system, nakakatulong din ho ito para yung tubig ng irigasyon ay aabot mula doon sa puno ng irigasyon hanggang doon sa pinakadulo ng irigasyon. Ipinapayo namin mula sa
simula ng paghahanda ng lupa, huwag nang magpatubig ng sobra, hanggang 5 cm lamang lalim, at saka lagi ho sana nilang pangalagaan at i-maintain na nasa magandang kondisyon ang mga kanal at dike doon sa kanilang mga palayan. Pangalawa ho, kapag nakapagtanim na, yung controlled irrigation ho ay hindi sinisimulan agad, kundi magpapalagpas ho muna tayo ng 4 na linggo o 1 buwan para yun hong palay ay makarecover na siya at magkaroon na ng magandang tubo bago natin simulan yung controlled irrigation. Yun hong controlled irrigation ay gumagamit ho tayo ng isang simpleng tubo lang yan na ibinabaon dito sa lupa na may palay, at doon natin makikita yung kalagayan ng tubig na sa ibabaw ng lupa at maging hanggang doon sa ilalim ng lupa. Parang yung tubo na yun ay isang gamit para masilip natin na kahit na wala ng tubig sa ibabaw ng ating palayan, ay meron pa rin sa ilalim doon na kung saan marami yung mga ugat ng palay ba. Tamang pagpapatubig ay siyang isang napakagandang pamamaraan upang mapataas natin yung tinatawag nating input efficiencies. Kapag mali ho ang ating paggamit ng mga inputs, maaring hindi ho siya gaanong mabisa at maraming nasasayang. Sa tubig naman po, mahal ho ang tubig irigasyon. Kahit hindi ito nagre-reflect sa magsasaka, malaki naman ang ginugugol ng ating pamahalaan para mabigyan tayo ng tubig irigasyon. Kaya sana ho ay gamitin natin ng maayos at doon sa pinaka-efficienteng pamamaraan upang maraming tao o magsasakang makinabang dito sa ating pasilidad na ibinigay ng pamahalaan irigasyon. Ang controlled irrigation ay naglalayong gawing simple pero epesyente ang paggamit ng tubig sa pagtatanim. Kapag nagawa ho ito ng mga magsasaka natin, lalo sa mga palayan, magiging isang paraan ito upang makabawas sa kanilang production costs at makapagtaas ng kanilang kinikita mula sa inaning pananim. Sa Luzon at sa Kabisayaan ay naipakilala na po ang controlled irrigation. Susunod na itong susubukan sa Mindanao. Kaya naman sana'y naging mas malinaw ho na para sa atin ang konsepto ng controlled irrigation. Sa malapit na hinaharap, makikita po natin ang resulta ng kakaibang teknolohiyang ito sa ating mga pananim. Sa aming pagbabalik, ang matagumpay na paggamit ng controlled irrigation ng isang pangkat ng mga magpapalay. Dito lamang sa Maunlad na Agrikultura.